Binabati namin ang boksingerong siksuking ng Daxia na tinalo ang mga kampiyon mula sa 8 bansa. Siya ang ating bayani. Bayani! 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 Si tatay ang pinakamagaling. Kayo ay habang buhay na mga mamamayan ng Daxia. Ang Huangyu Island ay sa atin. Suking, tapusin mo siya. Noon, inapi nila tayo. Inagaw nila ang mga ari-arian natin. Bawiin mo para sa atin, Kuya King. Mga minamahal naming manonood, susunod na papasok ang kinatawa ng Daxia. Siksuking laban kay Miyamoto. Ang magwawagi ay makakakuha ng karapatan sa pagmamayari ng Huangyu Island. Ang siglong alitang ito na matagal na nanahimik ay ngayong gabi. Magpapasya kung sino ang tunay na mas malakas at magtatakda rin ng buhay o kamatayan. Suking. Sujing. Suking. 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 Magpatalo ka kay Miyamoto. 30 milyon ay mapapasa iyo. Suking. Nasa itim na sulok at nasa pulang sulok ang mga manlalaban. Magsisimula na ang laban. Suking. Tatay. Suking. Magaling. Nakamit ni Suking ang napakalaking kalamangan at napasuko si Miyamoto. Mga kababayan at manonood, isang makasaysayang sandali ang magaganap sa ating harapan. Natalo ni Suking si Miyamoto at nabawi ang Huangyu Island. Suking. Tatay, ikaw ang aming ipinagmamalaki. Suking. Kung ayaw mong may mangyari sa anak mo, gawin mo ang sinabi ni Chairman Jiang. Pakawalan mo si Miyamoto. Mamatay kayong mga taga-Daxia. Paano nangyari ito? Malinaw na mananalo na si Kuya King kanina. Bakit siya muling napabagsak? Hahaha. Gaya nga ng inaasahan. 30 milyong piso lang, nabili ka na nila. Suking, hindi ka karapat-dapat tumapak sa ring. Hahaha. Impossible. Hindi ganyang tao si Suking. Ano ang sinabi niya? Kuya King. Nabili si Kuya King. Hindi ito maaari. Kuya King, tumayo ka. Tumayo ka. Tay, tumayo ka na. Tumayo ka, Suking. Hay. Ang nagwagi, Miyamoto. Hahaha. 10 bilyon. 10 bilyon ang kinita ko sa laban na ito. Magaling ang ginawa mo, Suking. Hahaha, Suking. Nagpanggap ka sa laban. At natalo ka pa sa ganyang tao. Taksil ka. Taksil sa bayan. Traitor. Walang hiya. Tatay. Tatay. Bakit ka nagbenta ng laban? Bakit ka naging taksil?
Kuya King, handa na ang lahat. Minanipula ni Jiang Hao ang laban. Nakipagsabwatan siya sa mga dayuhan. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo mananalo, kundi sisiguraduhin nating siya'y masira ang pangalan at reputasyon. Kuya King, Xiao Yun, kahit malalim ang naging pagkakaintindi niya sa'yo, araw-araw pa rin siyang nagsasanay ng boxing dahil gusto niyang maibalik ang iyong dangal. Ang batang si Xiao Yun. Lumaki na siya. Kuya Lee, anak ng isang nagbenta ng laban, gusto pang makipag-agawan sa iyo ng slot. Sa susunod, huwag ka nang magsuot niyan. Hindi komportable kapag natatapakan. Sabi nila ikaw daw ang numero 1. Halika, maglaban tayo. Anak ka ng taksil. Ano ng karapatan mong sumali? Para sa karangalan ng bayan. Hindi ba pera ang gusto mo? Oh, heto. Ang tatay mo, para lang sa pera, kaya niyang magpaalipin sa mga ganon ng tao. Pero kung ako, ang nasa ibabaw ng ring, mas pipiliin ko pang mamatay, kaysa sumuko kahit kailan. Ang mahihina lang ang mainay tumahol. Ang hamon para sa kampiyon ng boxing, ay nakabase sa tunay na lakas, hindi sa daldal. Kung ganoon, hayaan mo akong ipakita sa'yo kung ano nang kaya ko. Duwag. Anong kaguluhan to? Anong pinag-aawayan nyo? Coach, sa halip na mag-ensayo ng maayos, nagkakagulo pa kayo. Coach, so yun. Maganda ang pinapakita mo sa ensayo. Ngayon, sa buong lungsod ng yon, halos wala nang makakatalo sa'yo. Salamat, Coach, sa hamon para sa kampiyon ng boxing na ito. Tiyak na ako'y hindi na kailangan ang slot sa laban na pagdesisyonan ko nang ibigay kay Wang Dali. Ano nang sabi mo? Sabi ko, si Wang Dali ang sasali sa kompetisyon. Hindi ba malinaw? Bakit siya? Isa lang naman siyang madaldal na puro forma lang. At ikaw, ang tatay mo isangkot sa dayang laban at sadyang nagpatalo sa mga ganon. Isang taksil sa bayan. Ano ng karapatan mo na kumatawan sa amin sa laban? So yun. Sinabi ko na. Wala kang tsansa. Umuwi ka na at samahan ng pilay mong ama at magbenta na lang kayo ng pritong kanin. Coach, 10 taon akong nagsanay ng gusto para lang sa laban na ito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi ito makatarungan. Katarungan. May kapal ka pa ng mukha na magsalita sa akin tungkol sa katarungan. Ang tiwalang iyon, nasaan ang mga taong naniwala sa tatay mo? Sinuportahan nila ang tatay mo, sinuportahan nila ang Daxia, pero naubos ang lahat ng ari-arian nila. May kasalanan ba sila? Tapos sasabihin mo sa akin ang tungkol sa katarungan. Siya yon, ako ito. Manahimik ka. Coach, hindi mo maaaring dahil lang sa kasalanan niya, ay basta mo na lang agawin ang pagkakataong nararapat sa akin at ibigay ito sa iba. Ang pagkakataon ay para sa mga tulad ni Wang Dali na gustong magbigay ng dangal sa bayan at magdala ng karangalan sa bansa. At ikaw, hindi ka karapat-dapat. Sino ang nagsabing hindi karapat-dapat ang anak ko? Huwag kang makipagtalo sa kanila. Kumain ka. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag mo akong lapitan? Hindi pa ba sapat ang kahiyang dala mo? Iyan lang ang kaya mong gawin, mga walang kwentang bagay. So yun. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Balian mo siya ng binti. At saka, putulin mo ang relasyon ninyong mag-ama. Ano, hindi mo ba kayang gawin? Hindi mo ba sinabi na para sa laban na ito, naghanda ka ng 10 taon? Coach, palitan mo ang kondisyon, tiyak na magagawa ko. Matandang gago. Hindi kayang sikmurain ng anak mo, pero hindi kita pagbibigyan. Huwag mong isipin na walang nakakaalam na kayong mag-ama ay mga traidor sa bayan. Bitawan mo siya. Oho.
Hindi mo maatim na binubuli ako, ha? E di bubulihin ko siya. Ano nang magagawa mo sa akin? Suyon. Ibinigay ko na sa'yo ang pagkakataon. Ikaw na ang magpasya. Baliin mo ang mga binti niya, at saka, putulin mo ang relasyon ninyong mag-ama, saka kita paniniwalaan, na hindi ka isang walang hiya. Suyon. Gawin mo na. Ngayon, ganito ka na ba kaduwag? Nasaan ang dangal ng isang boksingero? Lumaban ka. Bilang isang tunay na lalaki, hindi kailangang magpakabayani sa isang igla. Talagang napakatapang mo, ano? Nagpakatalo ka sa donging dahil sa fixed match. Alam mo ba nitong 10 taon, gaano karaming panlalait ang tiniis ko? Wala na akong ni isang kaibigan ngayon. Lahat dahil sa'yo. Sana, hindi totoo ang lahat ng ito. Ikaw, pa rin ang hinahangaan kong, dakilang bayani. Siyaw yun. Alam ko nitong mga taon, marami kang tiniis na sama ng loob. Pero may mga bagay na kailangan kong gawin. Kailangan mong gawin yon. Ganun ba kahalaga ang pera? Para ba talaga sa pera, na handa kang gawin ang kahit ano, kahit pa mawala, ang sarili mong anak? Kung ang pagbal sa mga binti ni tatay, ang magpapagaan ng loob mo. Handa si tatay na mabalian pa ng isa. Suking, ganoon mo ba talaga? Ako minamaliit. Baliin ang mga binti mo, para lang makuha ang karapatang makalaban. Kaya mong, ipagbili ang konsensya mo at maging traidor sa bayan. Pero hindi ako hayop. Wala kang silbi. Hindi mo man lang magawa ang simpleng bagay na yan, ako na ang gagawa para sa'yo. Gaano man siya kasama, wala kang karapatang, siya ang magpahiya sa kanya, hahaha. Talagang napakalalim ng samahan niyong mag-ama. Suyon. Kanina lang, pasigaw-sigaw ka pa. Sinasabi mong siya, ikaw. Pero nang totohanan na, bigla kang umurong. Siyaw yun. Manahimik ka. Coach, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mananalo ako at magbibigay dangal sa ating bansa. Anak ng isang traidor sa bayan, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Baliin mo ang mga binti niya, patunayan mo sa akin. Hindi ako nakikipagboxing para patunayan kung gaano ako kalakas. Gusto kong ipaalam sa lahat na ang utang ng ama, anak ang sasagot. Ako ang ako sa kasalanan niya. At sa kahihiyan niya, ako ang maglilinis. Ano ang sinabi mo? Utang ng ama, anak ang magbabayad. Noong mga panahong iyon, nalugi ako ng 1,000,000. Ano ang ipambabayad mo? Ang asawa mo? O ang buhay mo? Feng Zhen, kung babaliin ko ang isang binti ko, bibigyan mo ba ng isang pagkakataon ang anak ko? Sige, baliin mo. Sino nang tinatakot mo sa bagay na yan? Ikaw nga. Sige, gawin mo. Panindigan mo ang sinabi mo. Arf. Tatay. Talagang baliw siya. Feng Zhen. Ang anak ko. Pwede na bang sumali sa laban? Old Su. CJ. Matindi ka talaga. Suyon. Sa challenge match, reserba ka lang. Maghahain ka ng saa tubig, at pagsilbihan mong mabuti si Wang Dali. Lene. Anak. Halika na. Umuwi na tayo. Huwag mong gamitin ang pagiging kaawa-awa mo para makahingi ng awa. Ang dangal ay ipinaglalaban sa laban, hindi ipinagkakaloob ng iba. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagturo nito sa akin.
Ang mga paa ni tatay. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Ang totoo, labis kang inaalala ni Papa. Hindi ko kailangan ang pag-aalala niya. Mula nang magpanggap siyang lumaban sa laban, at ipagkanulo ang kanyang karangalan, sa sandaling itinapon niya ang kanyang dangal. Hindi ko na siya kinilala bilang ama. At hindi ko na siya kakailanganin. Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ni Papa. E ano kung marinig niya? Karapat dapat sa kanya yon. Yumuyuko ang mga sanga sa bigat ng nyebe. Ngunit hindi kailanman sumasayad sa putik. Kapag sumikat ang pulang araw, muli itong tatayo ng kapantay ng langit. Binabati namin ang manlalaro ng Daxia na si Wang Dali, na tinalo ang mga kalaban mula sa 8 bansa. Siya ang ating bayani. Bayani! Handa na ba ang lahat? Nakahanda na ang lahat. Ang huling tagumpay ay mapapasa atin lamang. Bayani! Kay pamilyar na tagpo. Magbuni kayo, isigaw ang saya. Dahil kasunod nito, ang ating sukdulang labanan. Ang makapaglingkod sa akin ay isang karangalan para sa iyo. Panoorin niyong mabuti. Ako si Wang Dali, ang magiging bagong bayani ng Daxia. Kayong mga taga-Daxia, kayong lahat, habang buhay na yurakan sa ilalim ng aking mga paa. Ha 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 ha! Huwag mong maliitin ang kalaban, hindi simpleng tao ang lalaking yon, ikaw lang at ang ama mo, na mga walang kwenta, ang matatakot sa ganyang tao. Idilat mo ang mga mata mong parang aso, at tingnan mong mabuti. Ako si Wang Dali. Kung paano ko sila dudurugin? Maliit ang kanyang pangangatawan. Pagpasok mo sa ring, panatilihin mo ang distansya sa kanya. Gamitin mo ang bentahe ng tangkad mo. Kailangan pa ba kitang pakinggan? Ang laban na ito, hindi lang ito tungkol sa personal mong karangalan. May kinalaman din ito sa dangal ng 1.4 bilyong mamamayan ng Daxia. Pinag-aralan ko na siya. Ang kahinaan niya ay, tama na ang kalokohan mo. Maniniwala pa ako sa'yo, traidor. Mas mabuti pang magtiwala ako sa aso. Ibagsak siya. Kampiyon. Kampiyon. Pagsimula na ang laban. Sumusuko na kami. Sumusuko na kami, tinatanggap namin ang pagkatalo. Ipagpatuloy. Ito ba ang Daxian nyo? Ang numero 1 boksingero? Basura! Hahaha. Ngayon, gumapang ka sa ilalim ng mga hita ko, at palalayain kita. Huwag kang mangarap. Ah! Ha! Gagapang ka o hindi? Ah! Gagapang ako. Wang Dali, huwag kang gumapang. Dapat may dangal ang mga taga-Daxia. Suking, nakikita mo ang asong ito? Hindi ba't kamukha mo siya noon? Ha. Ako. Pwede na ba akong umalis? Ang kahinaan ng iyong pinakamalaking kasalanan. Kayong mga taga-Daxia, wala kayong karapatang magdikta ng kondisyon. Ha. Huwag. Sino pa ang susunod? Ha. Ako ang lalaban.
Sino ang batang yan? Siya ang anak ni Suking. Ah, anak pala ng matandang asong iyon. Pare-pareho kayong salot. CJ, So yun. Bumaba ka dyan. Ang mga taga-Daxia ay hindi nila kayang tapatan. Ikaw pala si Xuyun. Noon, ang ama mo. Dito mismo ng aking guro, ay binugbog hanggang maging parang patay na aso. Ngayon, ikaw naman ang susunod, binugbog na parang asong ulol. Hahaha. 10 taon na, hinihintay ko ang araw na to. Buong 10 taon akong naghintay, ang kahihiyan ng tatay ko. Babayaran mo ng buhay mo. Suyon, anak ni Xuking, anak ng trader sa bayan. Bumaba ka rito ngayon din. Panibagong panlilinlang na naman to. Hindi ka pwedeng kumatawan sa dakilang siya. Siya, ako. Kahit mamatay ako ngayon, isasama ko siya sa hukay. Noon, para lang sa kaunting pera, wala kang pakialam sa tama o mali. Nakipagsabuatan ka sa kaaway at nagtaksil sa bayan. Pero hindi ako yuyuko. Toyotomi, patay ka na ngayon. Kahit dumating pa ang emperador, hindi kanya maililigtas. Ako ang nagsabi niyan. Hoy, sino kayo? Bitawan niyo ako. Sino ba kayo? Boss Jayang, ang asawa ni Xuyun, nasa mga kamay na namin. Mga taga-dakilang siya, ang mahihina lang ang tahol ng tahol. Sa lakas nagkakatalo sa boxing. Hahaha. Napakagaling. 10 taon ng pagtitiis. Sa wakas, mabubura na rin. Sige, suntok. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Ay! Magsalita ka. Sino ang baboy? Suyon. Pamilyar ba to sa'yo? Kinuha lang to mula sa asawa mo. Hinubad ko mismo. Ikaw. Kung ayaw mong mapahamak ang asawa mo, magpatalo ka. Ay! Anong nangyayari? Trader din si Xuyun. Hahaha. Sa teritoryo ko ito. Gusto mo pang manalo? Nanaginip ka. Hahaha. Suking, ang asong to talaga, hindi matigil sa masamang bisyo. Tingnan mo ang anak mo. Mali sa'yo, ipinagkanulo mo ang bayan para sa sariling pakinabang. Wala ka bang kahit katiting? Nadangal bilang mamamayan ng dakilang siya. Mamamayan ng dakilang siya. Lele, 15 taon na ang nakalipas. Kumampi na ako sa kanila. Hindi na ako kabilang. Sa inyo, mga hamak na taga-dakilang siya, talagang ang mga traidor. Mas kasuklam-suklam pa kaysa sa kaaway. Ang nagwawagi ang siyang hari. Hindi kailanman matatalo ng aso ang tao. Hahaha. Mananalo si Xuyun. CJ, tingnan na lang natin kung sino ang tama. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na. Mananalo si Xuyun.
Noong mga panahong iyon, pinagbantaan ka rin ba nila? Hindi pala dahil sa pera. Kundi para sa akin. Tay, napagkamalan kita. Suyon, anong ginagawa mo? Huwag ka. Huwag kang tumulad sa ama mong traidor. Suyon, tumayo ka. Tumayo ka at tapusin mo siya. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Ngayon, dumaan ka. Sa pagitan ng mga binti ko, tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Suyon, pag-isipan mong mabuti. Pamilya ba ang pipiliin mo? O ang dangal ng dakilang siya? Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Bilisan mo. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Mahal, Anak. Sige, lumaban ka. Ah. 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 Patumbahin mo siya. Patumbahin mo siya. Patumbahin mo siya. Magaling, kung tunay kang lalaki, durugin mo siya. Patayin mo siya, magaling ang laban ni Xuyon. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Ang suntok na ito, para ito sa aking ama. Ang suntok na ito, para ito sa sarili ko. Ang suntok na ito, para sa dakilang siya, para sa 300,000 martir. Sino mang mangahas lumapastangan sa dakilang siya, hinding-hindi patatawarin. Ah! Ni isang babae, hindi mo mabantayan, hindi ba ang tapang-tapang mo? Tumayo ka. Ano? Nagpapanggap kang patay. Ang utang mo sa ama ko, hindi mo pa nababayaran. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Ang galing mo, Xuyon. Ganyan ang tunay na taga-dakilang siya. Panalo tayo. Panalo. Naku, grabe, binali ni Xuyon ang binti niya. Naputol talaga, kapag ang mga dayuhan, inimbestigahan ito. Pagkakagulo ito. Hay, masyado siyang padalos-dalos. Lintik sa gulong yan, matagal ka nang nakaluhod, kaya hindi ka na makatayo, di ba? President Jiang, kapag natalo tayo sa laban na ito, ang magiging pagkalugi natin, aabot ng mahigit 2 bilyon. Ang pera ko, hindi basta-basta nakukuha. panalo sina Kuya King at Xiao Yun. Masyado pang maaga para sabihin panalo na. Referee, bakit hindi mo pa ianunsyo ang resulta? Tapos na ang laban, ano pa ang hinihintay mo? Na, bilisan mo. Hay! Ipinapahayag ko ang nagwagi. Xuyon, ayos! Panalo tayo! Panalo! Panalo! Sandali! Sino ang nagsabing nanalo siya? Ano ang ginagawa mo? Si Toyotomi ay naipabagsak na dahil isa siyang mandarayang payaso. Sino ka ba? Ano ang karapatan mong siraan? Ang bayani namin. Mga kababayan at manonood, siya ang tagapag-organisa ng hamon para sa kampiyon ng boxing. Ginoong Jiang Hao. Hay, ibig bang sabihin, may mga lihim na anomalya rito?
Si Xuyun ay gumamit ng doping. Doping? Imposible yan, hindi kami naniniwala. Jayang, puro kakalokohan. Kung wala kang maipakitang ebidensya ngayon, hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Lene, ebidensya. Ha ha ha. Ako ang tagapag-organisa ng laban na ito, at ang pinuno ng numero unong pamilya sa lungsod ng yon. Sa tingin ba ninyo sa katayuan kong ito? Ha, kailangan ko pang iset up ang isang hamak na boksingero. Nga, tama siya. Si Jiang Hao, ang pinuno ng pamilyang Jiang, imposibleng magsinungaling siya. Ibig bang sabihin, siya ay talagang gumamit ng doping? Hindi ako gumamit, paninirang puri ito. Suyon, si Ginoong Jiang ay isang kilalang personalidad sa lungsod ng yon, at ikaw, isa ka lang hamak na basura sa ibaba. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang siraan pa? Hoy bata, alam kong hindi ka matanggap. Pero, bago ang laban, obligado ang lahat na sumailalim sa urine test. Mga Ginoo at Ginang, ito ang ebidensya. Hehe, Ginoong Jiang. Positibo ang resulta ng urine test. Matibay at malinaw ang ebidensya. Gumamit ng doping si Xuyun. Hindi maaari. Peke ang ebidensyang ito. At kung peke man, ano ngayon? Malayo ka pa kung gusto mong lumaban sa akin. Jiang Hao, hayop ka. Hoy, nakita niyo ba? Gusto niya akong patahimikin sa pamamagitan ng pagpatay. Ipinapahayag ko. Si Xuyun ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot sa laban. Siya ay diskwalipikado sa kompetisyon. Sa laban na ito, ang nagwagi ay... Ang nagwagi. Si Toyotomi. Ang nagwagi. Si Toyotomi. Tumututol ako, gusto kong suriin ang sisi. Wala akong ininom na doping. May lakas ka ba ng loob na ilabas ang sisi? Nakasulat na sa papel, at malinaw na malinaw ang pagkakasulat. May mukha ka pang humiling ng sisi. Magdala ng karangalan sa bansa. Nakasalalay dito ang dangal ang dakilang siya. Paano ito maaaring basta-basta na lang? Ha 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 ha. Talagang kung ano ang ama, ganoon din ang anak. Ang anak ng daga, marunong maghukay. Ikaw. Mga Ginoo at Ginang. Ang ama ni Xuyun ay siya ring siksuking na nasangkot noon sa peking laban. Isang kahihiyan. Bumaba ka, bumaba ka. Bumaba ka, bumaba ka. Wala akong kasalanan. Nagsisinungaling siya. Malapit ka ng mabunyag, matigas pa rin ang ulo mo. Sige, ilabas natin ang sisi. Inumin mo ito, sigurado akong matatalo ko si Toyotomi at makukuha ang kampeonato. Hindi, inedit at pinagdikit-dikit lang ito. Hindi ko sinabi ang mga salitang iyan. Wala kang hiya. Ginagaya mo pa ang ama mong manloloko. Akala mo ba mga tanga kami? Bumaba ka. Tatay, noon, ikaw din ba ay inuusig? Pinagbintangan ka rin ba ng sarili mong mga kababayan? Bakit ba ang pakikipaglaban sa ring? Hindi pwedeng maging dalisay. Magandang tanong. Suking. Kung hindi dahil sa maruruming pakana mo noon, paano ako matatalo ni Miyamoto? Pinalo na kitang minsan, may gana ka pang magyabang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Noon, nabali ko ang mga binti mo. Kung hindi ka pa rin kontento, maglaban tayo ulit. Wala kang hiya, binubuli mo ang isang pilay na hindi na makatayo. Ha ha ha. Suking, hindi ba't ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Hindi ba't para sa karangalan ng bansa ang sigaw mo? Narito na ang pagkakataon. Sige, lumaban ka, hamaking taga-Daxia. Sinaktan mo ang alagad ko, kung wala kang lakas ng loob. Ikaw at siya. Gaya niya. Gumapang kayo sa ilalim ng pantalon ko. Sige, gumapang kayo, hindi magbabago ang kalalabasan. Bayani raw ng Daxia. Pero isa namang taksil. Sobra na ang pang-aapi niya. Gusto ko na siyang barilin. Ako na. Ako ang lalaban sa'yo. Huwag kayong makialam. Ako ang tumalo sa alagad mo. Kung gusto mong maghiganti para sa kanya, halika. Napakamasunurin mong anak ha, Suking. Duwag ka. Hindi ka mismo ang lumalaban. Pinapadala mo pa ang anak mo para mamatay, Dele. Kuya King, siksiyaw yun. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hahaha. Grabe ang yabang ng pilay na to. CJ, pagmasdan mong mabuti, ang magyayari sa anak mo, paano siya napatay sa bugbog? Mga minamahal na manonood, matapos ang maraming taon, muling kikilos ang dating kampiyon sa boxing. Abangan natin ang mangyayari. Isang musmos na amoy gatas pa.
Pagbibigyan kita ng 3 tira. Kapag hindi ka bumagsak, ako na ang talo. Suyon, isinasangla ko ang buong yaman ko. Patayin mo siya. Suyon. 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 Ile. Kinakiliti mo lang ba ako? Ano ba to? Kinikiliti mo lang ba ako? Napakalambot ng mga kamao mo. Mas mahina pa kaysa sa inyo. Siyaw yun. Kuya King, kumilos na kaya tayo? May sariling batas ang ring. Sa oras na umakyat ka riyan, malalaman kung sino ang mas magaling, at maaari ring magpasya ng buhay o kamatayan. Sumigaw ka, hindi ba kanina? Ang lakas-lakas mong sumigaw, kayong lahat. Mga taga-Daxia na puro tahol lang. Coach, hindi mo siya kayang talunin. Huwag kang magpakamatay dito. Suyon, ako ang nagkamali sa paghusga sa'yo noon. Ikaw at ang ama mo ay hindi mga traidor, kundi mga bayani ng Daxia. Nagboboxing ako para magbigay dangal sa bayan. Ile, isa na namang naghahanap ng kamatayan. Matanda ka na nga, pero hindi ka pa rin umabot sa walang kwenta mong alagad. Duwag, ikaw na ang kasunod. Diyos ko, Siksuking. Talagang tumayo, Siksuking. Tay, ang binti mo. Suking, hindi ka pala pilay. Ano? Nagulat ka ba? Impossible iyon. 10 taon na ang nakalipas, ikaw ay nirakan ni Ginoong Miyamoto, at dinurog ang buto ng iyong binti, at tinawag kang traidor ng Daxia. Sa buong Daxia, walang sinumang nangahas na gumamot sa'yo. Paano ka posibleng walang kahit galos? Kung hindi dahil dito, paano ka magiging napakakampante, at maglalantad ng kahinaan? Kaya bang mong taga-Daxia ka? Umakyat ka sa entablado kahit nagtitiis ng sakit. Masakit, hindi ba? Tama. Siguradong nagpapanggap ka lang na matatag. Suking, Ginoong Miyamoto, ang numero 1 mandirigma nila. Kung magpapatuloy ka sa pagpapanggap, lalo ka lang mapapahiya. Maghanda ka ng mamatay. Suking, 10 taon na ang nakalipas, siya ay binugbog hanggang maging pilay, at ngayon pinipilit pa ring umakyat sa entablado. Baka, isang galaw lang ay ikamatay na niya. Suking, sa boxing, dehado ang matanda sa bata, kahit ako'y hindi niya kayang talunin. Bakit ka paakyat? Ginoong Miyamoto, siguradong niloloko ka lang niya, para iligtas ang anak niya. Panlilin lang ba ito? Subukan mo at malalaman mo. Tay, kaya mo ba? Siyaw yun. Mayroon kang pusong walang takot, at mabuti yon. Darating ang araw, natatayo ka sa pinakamataas na ruro, pero ngayon, bata ka pa. Ang susunod na mangyayari, ako na ang bahala. Kumikilos na Siksuking. Sa wakas, matapos ang 10 taong pagtitiis, kumilos na rin siya. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa arena. Sa pagkakataong ito, siguraduhin nyo na mahuhuli silang lahat ng minsanan. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Isa ka lang inutil na walang silbi. 10 taon na ang nakalipas, ang mga buto ng binti mo ay tuluyan ng nadurog at napinsala. Ngayon ba, katulad ng anak mo na kailangan pang uminom ng gamot bago makalaban sa entablado, umaming ka na sa pagkatalo. Umaming ka na. Ngayon, ang dakilang siya natin ay patuloy na umuunlad at payapa ang mamamayan. Ngunit laging may ilang tusong halang ang bituka na gustong sirain ang pundasyon ng dakilang siya at hadlangan ang kapalaran nito. Suking, sa kanila hindi ka kauntiang mga makapangyarihang angkan at mararangal na pamilya. Ginagamit nila ang mga mangangalakal upang ipagkanulo ang dakilang siya. Magkakaugat at napakakomplikado ng kanilang mga ugnayan. Mahal na pinuno, ano po ang nais ninyong ipagawa sa akin? Ipinagkakaloob ko sa iyo ang isang dragon token upang maipain mo ang mga ahas palabas ng kanilang lungga at masilo silang lahat sa isang bagsakan at bunutin silang lahat hanggang ugat. Opo. Hahaha. Ano? Nabunyag na ang kasinungalingan mo. Natakot ka na, ano? Huli na para tumakas ngayon.
Walang silbi ang pagyayabang mo sa akin. Kung may lakas ka ng loob, lumaban ka kay Ginoong Miyamoto. Walang silbing basura. Hindi ikaw na traidor ang may karapatang magsalita ng kalokohan dito. Lumayas ka. Ngayong bumalik na ang lakas mo. Halika at ibuhos mo na ang lahat. Ang nais ng pinuno ay hindi ang dalawang patapon na ito, kundi ang mahuli ang malalaking isda sa likod. Nakita niyo naman lahat, di ba? Ang bayani ng dakilang siya ninyo, natahimik na, hahaha. Suking, hoy, hindi ba gusto mo akong magbabayad ka ng kapalit? Hindi na kailangan ng kamay dito. Ano, bibig ang gagamitin mo? Kung hindi ka maglakas loob, dumaan ka sa pagitan ng mga binti ko, maaari kong pag-isipan, na patawarin at palayain ka. Kung duwag ka, aminin mo na, hindi kita pagtatawanan. Duwag. Sino ba siya para magyabang? Hahaha. Tama na ang yabang sa salita. Lahat ng tao sa ibaba ng entablado, hinihintay kang gumapang sa pagitan ng mga binti niya. Hahaha. Suking, kung nakabawi ka na, kumilos ka na. Kay, patayin mo siya. Dahil gustong gusto mong mamatay. Tutulungan kitang makamit yan. Hahaha. Nagpapatawa ka ba? Niloloko mo ba ako? Ito na ba ang pinakamalakas mong suntok? Hahaha. Talagang ikaw ay wala nang kahit katiting na lakas. Suking, hoy, ano pang pakulo ang meron ka? Ilabas mo na lahat. May kasabihan sa dakilang siya. Hayaan mo nang lumipad ang bala sandali. Huwag mong banggitin lagi ang dakilang siya sa harap ko. Dahil ngayon, tao na nila ako. CJ. Dahil hindi kayo naniniwala, bakit hindi tayo magpustahan? Pustahan? Isa kang inutil. Ano ang ipupusta mo sa akin? Buhay ng anak mo ang ipusta mo. Buhay ko at ng anak ko ang ipupusta ko sa inyo. Ahahaha, ayos. Kung ganoon, buhay ninyong mag-ama ang nakataya. Ano sa tingin nyo, Ginoong Miyamoto? Nawalan na ng lakas pero napakatapang pa rin. Talagang kahanga-hanga. CJ, sasama ako sa pustahan mo. Sino pa ang sasali? Hahaha. At ako rin. Naniniwala ako sa sinabi ni Chairman Jiang. Sa palad na pinakawalan mo kanina, ni hindi makakapatay ng kahit isang langaw. Hahaha. Pupustahan kong ikaw ay isang inutil. Hahaha. Tutal pumasok na kayong lahat sa pustahan. Iisa lang kayong kampo. Tama na, Suking. Nakapirmi na ang pustahan. Magsimula na. Ano naman ang ipupusta ninyo? Buhay namin ang pustaya. Kayo namang dalawa, ano ang ipupustan nyo? Kung ikaw, maglakas loob na saktan ako kahit kaunti. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Aalis ako sa ring at lalaya sa Daxia. Hindi pa sapat. Idagdag mo pa ang sarili mo at ang buhay mo. Ano, payag ka? Bakit naman? Isa ka lang hamak na duwag. Anong karapatan mo na makipagpustahan ng buhay sa amin? Ano? Natakot ka na ba, sugal? Tutal ikaw. Ang gustong maglaro ng malaki, bakit hindi natin itodo ang pustahan? Jian Hao, sa tingin mo ba matatalo ako? Hindi. Halika, subukan mo. Hindi na kailangan. Tapos na ang pustahan. Ahahaha. Gaya ng hinala namin. Suking, wala ka talagang lakas ng loob na umatake. Sino ang tinatakot mo sa pustahan na yan? Narinig nyo ba? Ang bayani nyo, sumuko ng hindi man lang lumalaban. Ito ang duwag ng Daxia na ipinagmamalaking nyo. Ikaw ang talo. Ine, anong kalokohan yan? Hindi mo man lang ako natamaan. Paano ako matatalo? Sa isang palad na pinakawalan ko kanina, napinsala ko na ang loob at mga laman loob mo. Subukan mong maglakad ng 5 hakbang. Kung hindi ka maglakas loob, umamin ka na sa pagkatalo. Talagang duwag ang mga asong imperyo. Mga asong imperyo, lumayas ka sa Daxia. Sino ang nagsabing hindi ako maglalakas loob? Ngayong araw, ipapakita ko sa inyong mga taga-Daxia na mawalan kayo ng pag-asa. Hahaha. Nakita niyo lahat, hindi ba? Wala man lang akong galos. Kayong lahat, puro kayabangang walang laman. Suking, may masasabi ka pa ba? Pinapayuhan kitang lumuhod ka na agad sa harap ni Ginoong Miyamoto at humingi ng tawad. 3 hakbang pa. 3 hakbang pa nga. Kung may tapang ka, maglakad ka. Hindi lang 3 hakbang, kahit 10 hakbang pa. Ile! Miyamoto. 4 na hakbang na ang nalalakad niya.
Magpapatalo ka ba sa huling isang hakbang? Sinabi ni Kuya King, 5 hakbang. Hindi lalabis kahit isa, at hindi rin magkukulang kahit isa. Kung hindi ka maglalakas loob, umamin ka na sa pagkatalo. Umamin ka. Umamin ka. Mamatay ka na. Natalo ka, tapos na ang pustahan. Ginoong Yamoto. Ginoong Yamoto, 10 taon na, tapos na ang maliliit na isda sa unahan, ang malaking isda sa likod, oras na para kumilos. Mahal na gobernador, natalo silang dalawa. Kung ganoon, palitan na natin ng ibang aso, gamitin si Xiao Chance. Patayin siya. At mapapasa atin ang Daxia. Sumusunod po, Miyamoto. Dumilat ka ng mabuti. Malinaw na nawala na ang lahat ng kanyang lakas at kasanayan. Paano ka pa rin natalo? Paano ka matatalo ng ganito? Miyamoto, ikaw ang numero 1 mandirigma ng imperyo. Ano ba talaga ang nangyari? Siya. Anong siya? Magsalita ka, magsalita ka. Ako. Walang silbing basura. Jian Hao. Lumuhod ka at harapin ang kamatayan. Natalo, so what? Hindi ko pa rin aminin, ano nang magagawa mo sa akin? Ikaw, wala kang hiya. Ako. Jian Hao, huwag mong hamunin ang galit ng lahat. Pinapayuhan kitang mas mabuting agad. Ilantad mo na ang mga krimen mo, at umamin ka. Hahaha. Hindi ko pa rin aminin, ano nang magagawa mo sa akin? Halos lahat ng narito ay alam ang totoo. Ano ngayon? Ako ang nakatataas sa hanay ng mga makapangyarihan. Hindi na magtatagal, malalaman ng buong Daxia na kayong mag-amang Xu ay tuluyang ipagbabawal magpakailanman. Jiang Hao, akala mo ba talaga na kaya mong tulad ng 10 taon na ang nakalipas, takpan ng langit gamit ang isang kamay? Kahit kailan pa. Ang mga angkan ang tunay na makapangyarihan. At kayo, Jiang Hao, ang inaasahan mo ay ang mga nasa likod mo, ang mga makapangyarihan sa Xiangjing, hindi ba? Sa pagkakataong ito, gusto kong makita. Kung may lakas loob pa silang iligtas ka. Ruan, 3 minuto. Gusto kong makita, ang balitang bangkarote na ang pamilya Jiang. Opo. Sa dami ng taon, ito na ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko, ang pamilya kong Jiang, matatag ang pundasyong itinayo sa loob ng 1 siglo. Kahit ang mga nangungunang angkan ng Daxia, hindi mangangahas magsalita ng basta-basta sa loob ng 3 minuto, na pabagsakin ang aming pamilyang Jiang, sa pamamagitan ng hungkag na bantang bangkarota. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Sino ako? Malalaman mo rin mamaya. Konting puri lang, lumaki na agad ang ulo mo, tatay. Sigurado ka ba? Naniniwala si Xiao Yun sa Tay. Ang pamilyang Jiang, maglalaho na mula ngayon. Tigilan mo ang pagpapanggap, kahit pa itinatago mo ang tunay mong lakas. Sa tingin mo ba, mas malalakas ka pa sa buong Daxia, at sa pamilyang Xiao, ang unang angkan, sila ang pinakamalakas kong sandigan. Xiao Chance ng unang angkan. Masama ang balita, Pangulong Jiang, ang proyekto natin sa kanlurang suburb ay inutusan ng Daxia Censorate na ipasara agad. Ang mga responsableng opisyal ay dinala na lahat. Ano? Jian Hao. Nagdududa ka pa ba ngayon, sa lakas ko? Ikaw. Malaki ang pamilyang Jiang, malawak ang negosyo. Hindi ba't isa lang itong maliit na proyekto? Hindi nito matitinag ang aming pundasyon. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong pagbagsak. Ano na naman, Pangulong Jiang, ang lahat ng ating mga kasosyo ay humihiling na putulin ang kontrata, at ang mga pangunahing bangko ay naniningil na agad. Naputol na ang daloy ng ating pondo. Pangulong Jiang, bumagsak sa limit down ang presyo ng ating mga stock. Pangulong Jiang, ang lahat ng inyong ari-arian ay na-freeze na. Jiang Hao. Sumuko ka na ba ngayon? Akala mo ba nanalo ka? Kahit pagawin mong bangkarote ang pamilya Jiang, ano naman ang magagawa mo? Isang salita lang mula sa taong nasa likod ko, hindi magtatagal, ang pamilya Jiang ay muling makakabalik sa dating kaluwalhatian. At ang lahat ng ito ay nasa mga kamay ko pa rin. Ako ang may kontrol. Kapag pinakawalan ko ang balitang ito, ang mga taong iyon ay maniniwala pa rin sa akin ng buong buo. Ang mundo ng boxing ng Daxia ay nasira dahil sa mga basurang tulad mo, kaya naging bulok at magulo. Akala mo ba ako lang? Mula itaas hanggang ibaba, sino ba ang hindi tumanggap ng pera ko? Matagal nang bulok ang pundasyon ninyo. Ikaw. Ang mga salot ng bansa dapat lipulin. Jiang Hao.
Ngayon, aminin mo ang lahat ng krimen mo at isiwalat mo ang lahat ng nasa likod mo. Kung gayon, maaari naming iligtas ang buhay mo. Hindi ko sasabihin sa'yo, ano ang magagawa mo sa akin? Jiang Hao, sa ganitong oras, ipagtatanggol mo pa rin ba ang mga taong nasa likod mo? Ha ha ha! Suking, nagtiis ka ng napakaraming taon, minamaliit pala kita. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kitang matupad yan. CJ, kung ganun, gusto kong makita kung sino ang mga nasa likod mo. Kung anong klaseng makapangyarihang tao sila. Sige na. Sa oras na yon, huwag kang mabigla at mapanga sa takot. Wang dali. Magpakilala tayong muli. Ang unang pamilya ng Daxia, Xiao Chance. Magpakilala akong muli. Ang unang pamilya ng Daxia, Xiao Chance. Pinuno ng pamilya, sukdulan ang kayabangan ng mag-amang Xu. Nakikiusap po, kayo na ang magparusa sa kanila. Lumayas kayo. Mga walang silbing basura. Su King, hindi mo inakalang ako ito, di ba? Nagulat ka ba? May sorpresa ba? Nagtatago ka lang pala sa yelye na ito. Sa loob ng 10 taon, may mga taong patuloy na kumakalaban sa amin. Lahat ng sisi ay itinuro sa'yo. Su King, kaya sa mga taong ito, lagi mong pinahihirapan, ang anak naming si Xiao yun. Para lang subukang, galitin ako at mapakilos. Wang dali, ikaw na taksil sa bayan, tama. Ako nga ang taksil. Kanina, kinatawan ko ang mga mandirigma ng Daxia at gumapang sa pagitan ng mga binti nila. Hindi ba para ipahiya kayo? At baliin ang gulugod ninyo. Papatayin kita. Gusto mo akong patayin? Huwag kang magmadali. May mauuna muna akong papatayin. Mga tauhan. Kalagkarin niyo si Jiang Hao palabas. Pinuno ng pamilya. Pinuno, huwag niyo po akong patayin, pinuno. Su King, huwag. Kuya King, iligtas mo ako. Hindi ako karapat-dapat matawag na tao. Napakalaki ng kasalanan ko. Nakikiusap ako, huwag mo akong hayaang dalhin niya. Alang-alang na pareho tayong, mga taga-Daxia. Hindi ba sinabi mo sa akin, na matagal ka ng aso ng mga yon? Hindi. May ebidensya ako. Maari ko siyang ituro. Su King, sa nakalipas na 10 taon, lahat ng plano mo at pakana ay para lang hanapin ako. Pero hindi ko kailanman inasahan na ang malaking taksil na si Jiang Hao, ang puwersang nasa likod niya, ay ang mismong pamilya ninyong Xiao. Pero kahit nahanap mo kami, ano ngayon? Umasa ka lang sa pag-udyok sa mga taong ito para parusahan kami. Kumakagat na ang isda sa kawit. Akala mo ba, matatapan mo ang langit sa isang kamay? Ang Daxia na ito ay hindi pag-aari ng iisang angkan, kundi ng buong sambayanan. Panlilin lang, tuloy pa sa pang-udyok. Susunod, sasabihin mo na ba na ang mga hari at general ba'y ipinanganak na nakahihigit sa iba? Su King, 10 taon na, bakit tila wala ka man lang, kahit katiting na pag-unlad? Huwag kang magmayabang. Saan mo inilalagay ang Daxia Supervisory Office? Ha? At ang censorate? Ha. Ang Supervisory Office ay personal na itinatag ng mismong National Sovereign. Totoo, may kaunti akong pag-iingat dito. Pero, kayo, sa tingin nyo mapapakilos nyo ang Supervisory Office, kahit isang aso ng Supervisory Office, wala kayong karapatang makita. Kung ganun, paano mo nasisiguro na ang Daxia Supervisory Office ay wala rito ang kanilang pinakamataas na pinuno? Su King, ikaw ba ang tanga o ako? Ang Supervisory Office ang nagbabantay sa lahat ng opisyal, sibil at militar ng Daxia. Ang pinuno nito ay pangalawa lamang sa National Sovereign at nakahihigit sa lahat. Sa palagay mo ba, basta nyo siyang makikita? Kung ganoon, hulaan mo. Sino ako? Su King, huwag mong sabihin, ikaw ang mula sa Surveillance Bureau, ang pinakamataas na commander, tama ba? Bakit, may problema ba? Su King, 10 taon na. Akala ko noon, nakatawan mo lang ang may kapansanan. Hindi ko inasahan. Pati pala utak mo, sira na rin. Tinanggap mo na ang pera ko, kaya kumilos ka na at gawin mo ang dapat mong gawin. Lanan, Su King, kailangan kitang paalalahanan muli. Ikaw ang nagtaksil sa Great Xia, isang traidor na nagbenta ng laban at ng sariling bayan, at ang anak mong Siksuyon. Nakakaasa lang sa mga ipinagbabawal na stimulan para makalaban isang walang kwentang boksingero. Su King, pigilan mo na ang mga imposibleng pangarap na yan. Isa ka lang. Hamak at walang kwentang tao. Huwag mo nang isipin pa na may araw na makakabangon ka. Ang laban na ito ay wala nang dahilan para ipagpatuloy pa. Naiintindihan ko.
Ngayon, aking inihahayag. Sa laban na ito, ang pinal na nagwagi ay si Miyamoto mula sa kanilang panig. Ang boksingero ng Great Sia na si Tsuyon ay napatunayang gumamit ng ipinagbabawal na gamot sa laban. Habang buhay siyang dinidiskwalipika sa kompetisyon. Paanong naging ganito ito? Ito. Ganito lang kadali ang panalo niya. Tama. Kailangan namin ng paliwanag. Paliwanag. Xiao Shians, isinakripisyo mo ang kapakanan ng Great Sia para magpasipsip sa kanila. Hindi ka ba natatakot na ipahiya ang ating mga ninuno? Su King, sa mundong ito, lakas at koneksyon ang umiiral. At ikaw, isa ka lang hamak na mamamayan sa ibaba. Isang inutil na kalahati ang paa sa hukay. Lakas, background. Ang taglay ko, hindi ninyo kailanman maintindihan. Tama na, Su King. Akala mo talaga na ikaw ang kataas-taasang commander ng Daxia Supervisory Department. Tama. Ako ang personal na itinalaga ng pambansang pinuno bilang kataas-taasang commander ng Daxia Supervisory Department. Kayong lahat ay parang mga palakang nasa ilalim ng balon. Pinipili lang ninyong paniwalaan ang nakikita ng mga mata ninyo. Hindi ninyo alam, Kuya King, ang siyang naririto sa inyong lahat, ang may pinakamataas na dangal. Nagkakaisa kayo sa palabas ninyo at gusto ninyong paniwalain kami na ang isang walang kwenta sa harap mismo namin ay biglang naging isang commander na hindi maabot. Sinasabi ko sa inyo, ang hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Huwag na huwag mong isipin na maihahambing ka sa aming mga angkan ng elite. Ano ngayon kung hampas lupa? Hindi ba tao ang hampas lupa? Hindi ba kayo ipinanganak lang sa mayamang pamilya? Ano ang karapatan ninyong maliitin kami? Ayaw ko mang aminin. Pero parang totoo rin naman. Hay, habang narito ang mga lintang ito, ang mga mandirigma ng Daxia ay walang pag-asang makabangon. Mga minamahal na manonood, hindi namin inasahan na ang laban na ito ay mauwi na naman sa isang resultang hindi katanggap-tanggap. Pero ayos lang. Naniniwala ako na darating ang araw na muli tayong babangon. Su King, inaamin kong magaling ka. Hindi kita kayang talunin. Pero, ano naman ang magagawa mo? Tulad ng nangyari 10 taon na ang nakalipas. Nasa ilalim ka pa rin ng aking mga paa. Kayong mga taga-Daxia. Kayo pa ang nagbabalak at nagpapahamak sa sarili ninyong kababayan. Talagang nakakagulat at nakakakilabot sa sobrang kapal ng mukha nyo. Ang aming dakilang Daxia ay nakatindig sa mundo sa loob ng libu-libong taon. At dapat sana'y iginagalang ng lahat ng bansa na dinarayo at pinararangalan ng buong daigdig. Ngunit dahil sa mga kasuklam-suklam na gaya ninyo, kaya tayo kinukutya ng ibang mga bansa. Ngayong araw, ang Daxia Surveillance Office, sa utos ng ating pambansang pinuno, ay tutupad sa tungkulin ng pagsisiyasat at lilinisin ang lahat ng masasamang elemento. Ilang dekada akong nagtiis ng kahihiyan at nagbata ng bigat, lahat para lamang matuklasan ang katotohanang nakatago sa likod nito upang kayong mga kasuklam-suklam ay isa-isang malipol. Ha. Su King, ikaw ba ay nagbibiro sa akin? Ikaw, isang hamak na boksingero lang. Gusto mo kaming lipulin? Hindi ba't masyado kang nangangarap ng lampas sa realidad? Ile, tama. Ang pamilyang Xiao ay naghahari sa Daxia sa loob ng daan-daang taon, at ikaw lang. Ile, tigilan mo ang kahibangan mo. Su King, inaamin ko, nagkamit ka ng malaking lakas at impluensya, sapat para pabagsakin si Jiang Hao, at kahit ako'y hindi matunton kung sino ang tunay na nasa likod mo. Pero ano naman ngayon? Sa Daxia, akong si Xiao Shans, ang tunay at walang hanggang hari. Xiao Chance, akala mo ba sa Daxia, wala nang makakapigil sa iyo? Mayroon, syempre mayroon. Pero ang ganoong kataas na tao, may karapatan ba kayong makaharap siya? Su King, tinraidor mo ang Daxia, at hindi mapapatawad ang kasalanan mo. At ngayon, nagpapanggap ka pa, ang kataas-taasang commander ng Daxia Supervisory Office. Mas lalo pang nadaragdagan ang kanyang kasalanan. Mga gwardya, itong traidor sa bayan, dakpin inyo. Ang Daxia Supervisory Office, nandito ang kataas-taasang commander. Sino ang maglalakas loob na manggulo? Impossible. Peke kayong lahat. Tama. Peke siya. Ang commander ng Supervisory Office ay may mataas na ranggo at napakalawak na kapangyarihan. Siya ay itinuturing na kapatid ng mismong punong estado. May gintong medalya na personal na ipinagkaloob ng punong estado. Nagkaroon ako ng karangalang makaharap siya noon. Hindi siya si Su King. Nakita mo na pala ako. Bakit wala akong maalala? Su King, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Talagang ako'y napapahanga sa kapal ng mukha mo. Kung ganoon, tingnan niyong mabuti. Ano ito? Sa harap ng commander na ito, hindi pa kayo luluhod. Kasuklam-suklam man ang mga dayuhang kaaway. Ngunit kayong mga taksil na kumakampi sa kaaway. Mas lalo kayong kasuklam-suklam. Su King, tama na ang walang saysay na salita. Ang Supervisory Office ay personal na itinatag ng punong estado. Kung kaya mong papuntahin dito ang punong estado, aamin kami
na ikaw ang kataas-taasang commander. CJ, masusunod ang gusto mo. Sana mamaya, kaya mo pang manatiling kalmado. Ruwan, ipaalam mo sa punong estado. Opo. Nakagat na ang isda. Oras na para hilahin ang lambat. Opo. Sa wakas, maaari na nating hulihin ang mga salot ng Daxia at lipulin silang lahat ng sabay-sabay. Suking, tumigil ka sa pagyayabang at pagpapanggap. Kahit noong nagpunta ako upang makaharap ang punong estado, kailangang magpa-appointment ng 10 araw ng maaga. Sinasabi mong kaya mong papuntahin dito mismo ang pambansang pinuno. Akala mo ba kung sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, huwag mong kalimutan kung sino ka. Alam ng lahat na ako ang mula sa dakilang siya, ang unang pamilya ng bansa. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pagkaraan ng 3 minuto, iyon na ang huling sandali mo. Magpatuloy lang kayo sa pagyayabang. Pagkaraan ng 3 minuto, malalaman ninyo kung ano ang tunay na desperasyon. Si Suking at ang mga kasama niya ay sinusubukan lang magpalipas ng oras. Mas mabuti pang, agapan na natin sila. Suking, sa panahong ito, kapangyarihan at impluensya ang nasusunod, at ang pamilyang Xiao namin, kami mismo ang kumakatawan sa kapangyarihan. 2 minuto na lang. Dito lang ako maghihintay, para makita kung ang pambansang pinuno ay kaya mong ipatawag sa isang tawag lang. Pinuno ng pamilya, sa tingin ko, nagpapanggap lang sila para manakot. Mas mabuti pang, dakpin na natin silang lahat. Baka may mangyari pang hindi inaasahan kapag nagtagal. Huwag magmadali, 2 minuto lang naman. Ang lahat ay nasa akin. Ganap na kontrol. Maganda ang may tiwala sa sarili, pero ang sobrang kumpiyansa ay kayabangan. Sana'y, makayanan mo ang magiging kapalit nito. Sa oras na ito, nagyayabang ka pa rin ng walang hiya. Kapag hindi dumating ang pambansang pinuno, ngayong araw, ito na ang katapusan niyong lahat. Isa ka talagang palakang nasa ilalim ng balon. 1 minuto na lang. Suking, nasaan na ang mga taong itinatawag mo? Nasaan ang pambansang pinuno? Hahaha, pagbaba mo sa impyerno. Sana may isang aral kang maintindihan. Ang mga nasa ibaba ay mananatiling nasa ibaba. Hindi sila maaaring hamunin ang kapangyarihan. Sayang naman, ang numero 1 boksinggero ng Daxia, hindi namatay sa ibabaw ng ring, kundi namatay sa kamay ng sarili niyang kababayan. Talagang nakakapanghinayang. Kapag patay ka na, ang mga mandirigmang imperyo namin ang magiging numero 1 sa buong mundo. Hahaha. Huwag kang magmadali. Kapag umabot na sa huling segundo ang lahat, doon pa lang nagiging kapanapanabik. Hindi ba? Sige, magpanggap ka pa. Pinuno ng pamilya, halos oras na. Kumilos na tayo. 5 segundo na lang ang natitira. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Suking, mukhang ang pambansang pinuno ay hindi na darating. Wala na, tapos na. Habang mas malaki ang pag-asa, mas masakit ang kabiguan. Mga tao, dakpin si Suking at ang lahat ng kasama niya. Huwag kayong may palampasin. Gusto kong pagdusahan nila ang mabagal at masakit na kamatayan. Opo. Tatay, Tita Ruwan. Mauna na kayo. Dumating na ang pambansang pinuno. Personal na dumating ang pambansang pinuno. Sino ang mga ngahas na manggulo? Suking, talagang naimbitahan niya ang pambansang pinuno na pumunta rito. Kalokohan, anong pambansang pinuno? Mga peke ang mga yan. Suking, saan mo naman? Kinuha ang mga artistang yan. Naghahanap ka ba ng sarili mong kamatayan? Sawa ka na ba sa buhay? Sinasabi mong peke ako. Kung ganoon, sino ang totoo? Alam mo ba kung anong antas ng pambansang pinuno? Siya ang pinakamataas na pinuno sa mundong ito. Paborito ng langit. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Isa ka lang asong nakabalot sa mararangyang kasuotan. Lene, Suking. Sobra na ang pagpapanggap mo. Sinasabi ko sa'yo, wala nang hindi pa nakita ang aming punong pamilya. Akala mo ba, maluloko mo kami? Xiao Chance, hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Iparating ang utos. Burahin ang pamilyang Xiao sa Daxia. Hahaha. Ano ka, isang sako? Ang galing mong magpanggap. Ano ng karapatan mo na ipabura ang pamilyang Xiao dahil lang sa bulok mong bibig? Hoy! Lakas ng loob mong saktan ako. May matibay na ebidensya ng pakikipagsabuatan mo sa mga dayuhan. Sinampal lang kita, kamatayan ang kaparusahan sa krimen mo. Ngayong araw, aalisin ko ang salot na tulad mo para sa bayan. At hahatulan ka rito mismo. Sino ang maglalakas loob na galawin ako? Ang pamilyang Xiao, ang numero 1 angkan sa Daxia. Numero 1 angkan. Xiao Chance, malapit na ang katapusan mo. Kalokohan, kumuha ka lang ng ilang artista para manakot.
Sinong niloloko mo? Hindi ako naniniwala sa palabas mong yan. Tama, ang Daxia ay mundo ng mga makapangyarihang angkan. Sasabihin ko na sa'yo, kahit ang mismong pinuno ng bansa, kapag kaharap ang aming punong pamilya, kailangang magbigay ng kaunting respeto. Xiao Xians, pati ang pinuno ng bansa, hindi mo na iginagalang. Hindi ba sinabi na nila? Ang dinala ni Xuking ay hindi ang tunay na pinuno ng bansa. Pick iyon, kung ganoon, si Xuking, ang pagkakakilanlan niya sa censorate ng Daxia. Possible ring tape. Sayang naman. Mukhang, wala nang makakapigil kay Xiao Xians. Kahit pa matibay ang ebidensya nyo, dito sa Daxia, sino ang may lakas ng loob na humatol sa pamilyang Xiao? At sino ang mga ngahas na hatulan ng pamilyang Xiao? Tama! Sa Daxia, ang pamilyang Xiao ang batas mismo. Kami, ay habang buhay kikilalanin ang pinuno ng pamilyang Xiao bilang pinakamataas. Sagad ang kayabangan nyo. Ano ngayon kung pamilyang Xiao kayo? Ano kung isa kayong makapangyarihang angkan? Ako ang mag-imbestiga. Ako ang hahatol. Mahal na punong bansa, ang lahat ng nakakulong na bilanggo ay pinalaya ni Gobernador Zheng. Zheng Qianming, Xiao Xians, kayo ang may gawa nito. Xuking, nadidismaya ka ba? Ang mga puwersang nasa likod ko ay lampas sa kaya mong isipin. Kung ganoon, paano mo nasisiguro na wala akong nakahandang alas? Pinuno, hindi kaya may tinatagong alas si Xuking? Alas? Xuking, alam mo ba kung sino ang kausap mo sa telepono? Pinuno, alam na ng tanggapan ng gobernador ang nangyayari. Darating agad si Gobernador Zheng kasama ang mga tauhan para tulungan kayo. Kaya pala si Gobernador Zheng ay kakampi rin ng pamilyang Xiao. Siyempre, magkakaalyado ang pamilya namin at si Gobernador Zheng sa loob ng maraming henerasyon. At ang ugnayan namin ay kasing tibay ng bakal. Xuking, ngayon alam mo na kung sino ang tunay na palakang nasa balon. Kalokohan. Imposibleng maging kasabwat mo si Gobernador Zheng. Balita ko, matagal na niyang ipinaglalaban ang kapakanan ng mga tao, at kailanman ay hindi siya nasangkot sa korupsyon o suhol. Mahal na punong bansa, oras na po. 10 taon akong nagtiis at nagkubli para lipulin ang salot sa loob ng Daxia. Ngayong araw, maging si Jiang Haoman o ang angkan niyong Xiao, o kahit pa ang tanggapan ng gobernador. Gusto kong makita kung ano-ano pang mga demonyo ang nagtatago sa likod ninyo. Sino ang tinatawag mong demonyo? Nakatanggap ang gobernador na ito ng sumbong, na may nagmamanipula sa mundo ng boxing at nakikipagsabwatan sa mga dayuhan. Magsalita ka, ano ba talaga ang nangyayari? Gobernador Zheng, malinaw na ang ebidensya. Oh. Pinuno ng pamilyang Xiao, Pangulong Jiang, ano ang masasabi niyo? Paninirang puri ito, si Xuking ang naninira sa amin. Gobernador Zheng, kami ang unang pamilya ng Daxia, may sadyang nag-imbento ng ebidensya, upang idiin kami. Anong parusa ang nararapat sa ganitong krimen? Lanan. Ikaw ang nagbigay ng ebidensya, tama ba? Ipaliwanag mo. Bakit mo inaakusahan ang pinuno ng pamilyang Xiao? Nanira. Gobernador Zheng, pananagutan mo ang mga salitang binibitawan mo. Kapag ako ang nagsalita, tiyak na may pananagutan ako. Xuking, kilala kita. Noon sa Daxia, ikaw ang numero 1 sa mundo ng boxing. Pero hindi ito ang magbibigay sa iyo ng karapatang manira ng iba. Ngayong narito ako. Huwag mong asahang may maidiin ka. Mukhang ito na ang huling malaking isda. Kuya King, oras na para higpitan ang lambat. Gobernador Zheng, may narinig na rin ako tungkol sa iyo. Sa hanay ng karaniwang mamamayan, mataas ang iyong prestihyo, at napakaganda ng reputasyon mo bilang opisyal. Inisip ko na maaaring may magtaksil sa akin. Pero ikaw ang hindi ko inasahang gagawa nyon. Kung paano ako kikilos bilang gobernador, hindi ikaw ang may karapatang makialam at magdikta. Gobernador Zheng, bakit pa kayo nakikipagsayang ng salita sa kanya? Mas mabuti pang hulihin na agad ang taong naninirang puri sa pinuno ng pamilyang Xiao. Xuking, may iba ka pa bang alas? Ilabas mo na lahat. Ako, bilang pinuno ng pamilya, ngayong araw na ito, ipapamukha ko sa'yo. Kahit ilabas mo pa ang lahat ng baraha mo, hindi mo ako magagalaw, kahit isang hibla ng buhok. Gobernador Zheng, hindi siya naparito para arestuhin si Xiao Xians. Gobernador Zheng, naisip mo na ba na sinadya kong ipadala ang tao sa tanggapan ng gobernador para ikaw mismo ang kumagat sa pain? Painin ako. Kung ganoon, sasabihin ko na sa'yo ngayon, malinis ang konsensya ko. Kay dali mong sabihin na malinis ang konsensya mo, hindi ba't kilala ng lahat kung anong klaseng tao si Gobernador Zheng? Alam ito ng buong bayan. Xuking, gagawa ka pa ba ng mga kasinungalingan para siraan si Gobernador Zheng? Xuking, alam na alam mo ang mga ginawa namin, pero wala kang magawa laban sa amin. Desperado ka na ba? Hindi ako ang desperado, kundi kayong lahat. Kami ang mawawala ng pag-asa. Wala kang kakayahan para gawin yon. Isa ka lang boksingero. Akala mo ba talaga na kaya mong takpan ng langit gamit ang isang kamay? Huwag mong kalimutan, ito ang dakilang Xia. Isang lugar na may batas.
ang batas mo man o ang batas ko. Hindi ito higit sa kapangyarihan ng tanggapan ng inspeksyon na nagbabantay sa lahat ng opisyal. Mas mataas pa ba siya kaysa sa mismong pambansang pinuno? Ano bang ibig mong sabihin? 10 taon na ang nakalipas. Ako'y personal na hinirang ng pambansang pinuno bilang kataas-taasang commander ng Daxia Inspectorate upang tuluyang lipulin kayong mga taksil at traidor sa bayan. Isinugal ko ang sarili ko, pinasa ng lahat ng paninirang puri para pababain ang pagbabantay ninyo at makapag-imbestiga ng palihim. Kaya pala ikaw. Siyaw yun. 10 taon ko itong kinimkim sa puso ko. Hindi ko ito kailanman sinabi sa'yo. Alam kong makatarungan ka. At nag-uumapaw ang tapang mo, pero masyado ka pang bata. Madali kang padalos-dalos. Natatakot akong, tama na. Naniniwala ako sa'yo. Kayong mga hayop. Ngayon, may karapatan na akong parusahan kayo, hindi ba? Ang Daxia Inspectorate. At sa tingin mo karapat-dapat ka? Sinasabi mong ikaw ang mula sa Daxia Inspectorate, at aasahan mong maniniwala kami. Ang paniniwalaan ko lang ay ang mismong salita ng pambansang pinuno. Wala akong tiwala sa kahit sino pa man. CJ. Kung ganoon, dilatan mo ang mga mata mo. Tignan mong mabuti kung sino ang taong ito. Gobernador General, bilisan mong ilantad ang walang kwentang nagpapanggap na pambansang pinuno. Ha. Suking, ang gobernador ang kanang kamay ng pambansang pinuno at naglalakas loob pa kayong magkunwari sa harap niya. Ngayon, siguradong katapusan na ninyo, papambansang pinuno. Gobernador General, ano ang sinabi mo? Gobernador Zeng, ang mga tauhan mo ay talagang napakayabang. Impossible ito. Paano siya magiging tunay na pambansang pinuno? Suking, isa lang siyang hampas lupang boksingero. Paano niya magagawang imbitahan ang pambansang pinuno? Diyos ko po, talagang naimbitahan ni Suking ang pambansang pinuno. Ha. Mukhang, si Suking ng Daxia Surveillance Bureau, bilang kataas-taasang commander, ay totoo nga pala. Patayin sila. Patayin ang mga lintik na yan. Tapos na, wala na tayong lusot. Xiao Chance, ang kapangyarihan ng pambansang pinuno. Kumpara sa pamilya Xiao mo, alin ang mas makapangyarihan? Ako. Gobernador Zeng, personal na dumalo ang pambansang pinuno. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Gobernador Zeng, mga tauhan mo ang mga ito. Ano ang balak mong gawin sa kanila? Gobernador, iligtas ninyo ako. Marahil sa gitna nito, ay may hindi pagkakaunawaan. Ang mga taga-pamilyang Xiao, ay palaging sumusunod sa batas at tungkulin. Mahal na pambansang pinuno, huwag po kayong magpalinlang sa ilang taong hindi karapat-dapat na nagtatangkang bulagin kayo. Sa tingin ko, ang usaping ito, ay mas mabuting pagbayarin na lang ng 3 tagay, at dito natapusin. Impossible. Paanong palalampasin na lang ito? Hindi pagkakaunawaan. Ang pang-aapi sa mamamayan, hindi pagkakaunawaan lang. Ang kawalang galang sa pambansang pinuno, hindi rin ba? Pati pagtataksil at pakikipagsabuatan sa kaaway, hindi rin ba? Sa tingin ko gusto mo lang, iligtas ang buhay ng mga hayop na yan. Ininsulto ng mga hamak na ito ang mga mamamayan ng Daxia. 3 tagay lang ang kabayaran. Gobernador Zeng, ikaw na gobernador. Ayaw mo na bang manatili sa pwesto? Binabalak ba ng maharlikang pinuno na parusahan ako? Tama. Ha. Sa tingin mo kaya mo akong parusahan? Gobernador Zeng, alam mo ba ngayon kung sino ang kinakausap mo? Alam ko. Ang mahalikang pinuno. Sayang nga lang. Hindi na siya magtatagal sa pwesto. Ano ang sinabi mo? Dakpin silang lahat. Ito, anong nangyayari? Gobernador Zeng, naghihimagsi ka ba? Ha. Hindi ka rin pala ganoon kabobo. Mahalikang pinuno, hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko sa paglalatag ng planong ito sa loob ng plano. Ngayong araw. Sa wakas, nailabas din kita. Tama, ako ang may pakana ng lahat ng ito. Lahat ng kilos ng pamilya Xiao, pati ang pagpasok ni Miyamoto at ng iba pa, ay utos ko. Pagkaraan ng araw na ito, magbabago ang kapalaran ng dakilang Xia. Hayop ka! Naglakas loob kang makipagsabuatan sa kaaway at ipagkanulo ang bayan. At ano naman ngayon? Mula ngayon, ako na ang masusunod sa teritoryong ito. Kung wala ang pahintulot ko, sino ang maglalakas loob na umalis? Papatayin ng walang awa. Napakagaling, Gobernador Zeng. Sa wakas, umamin ka rin. Tama. Umamin ako at ano naman, kung naglakas loob akong humarap ngayon, kumpleto na ang lahat ng paghahanda ko. Ang trono ng mahalikang pinuno ng dakilang Xia. Panahon na para mapalitan ang upo riyan. Hayop! Ikaw lang.
Ikaw ang mula sa tanggapan ng inspeksyon, ang kataas-taasang commander. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Sa loob ng maraming taon, kayong tanggapan ng inspeksyon, ay palihim na nakikipaglaban sa akin. Sayang na lang, ngayong araw, sisiguraduhin kong tuluyan kang maglaho. Ikaw lang may daladalang ilang tao, at nangangarap pang buluhin ang kaayusan ng dakilang siya. Hahaha. Siyempre, hindi lang yan. Sige, ano pa ang alas mo? Ilabas mo na ang lahat. Kung hindi pa tiyak kung sino ang mananaid. Wala pang nakasisiguro. Ayaw mong umiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, ha? Ngayong araw, ipaparamdam ko sa inyo kung paano mamatay ng may kaliwanagan. Pamilyang Zhao ng Silangang Lalawigan, Pamilyang Qian ng Timog Lalawigan, Pamilyang Su ng Kanlurang Lalawigan, Pamilyang Lin ng Hilagang Lalawigan, ang apat na malalaking konsorsyum, naghihintay ng utos ng gobernador, kayong lahat. Nagtaksil na kayo. Ha. Tama. Ang apat na malalaking konsorsyum, matagal nang nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Ang tatlong pinakamakapangyarihang angkan sa Shangjing, ay matagal na rin, sumusuporta sa akin. Ha. Sa tulong ng ugnayan ni Ginoong Miyamoto, nakapasok sila sa bansa upang tulungan ako, at handang sumunod sa aking mga utos anumang oras. Basta mapatay ko kayo ngayong araw. Ang buong dakilang siya, ay mapapasailalim sa aking kontrol, walang makakatakas. Sumuko na kayo at huwag nang lumaban. Magaling. Ang apat na malalaking konsorsyum, at ang tatlong dakilang angkan ng Shangjing. Mukhang kumpleto na ang mga tauhan mo. Ha. Suking, kahit pa dinala mo rito ang pambansang pinuno, ano naman ang magagawa niya? Ang pambansang pinuno ng dakilang siya, ay malapit ng mapalitan. Suking, kataas-taasang commander ng tanggapan ng pagsisiyasat ng dakilang siya, ano naman ang magagawa mo? Malapit ka nang maging, isa ka na ngayong bilanggo ng gobernador, nakatadhana kang ng aming pamilyang Xiao, yurakan sa ilalim ng aming mga paa. Tapos na ang dakilang siya. Mahuhulog ito sa kamay ng mga taksil na ito. Suking, huwag kayong mag-alala, kamahalan, nasa plano ang lahat. Ito na ba ang lahat ng tauhan mo? Ito lang ang kaya mo, Suking. Nabaliw ka na ba sa takot? Ang apat na malalaking konsorsyum, at ang tatlong malalaking angkan ng Shangjing, kahit sino sa kanila ay kayang durugin ka, na parang pagdurog lang ng isang langgam, at naglalakas loob ka pang magyabang. Gobernador Zeng, ako, si Xiao Shens, ay handang sumunod sa inyo, at agawin ang trono ng pinuno ng estado. Ako, si Jiang Hao, ay handa ring maglingkod sa inyo, gobernador, na maging tapat na utusan, kahit mamatay pa ng maraming beses. At ako rin, handa rin ako, manunumpa akong susunod sa gobernador hanggang kamatayan. Ha. Gobernador, kayo ay mananatiling kaibigan ng aming imperyo. Ang aming imperyo ay buong lakas kayong susuportahan upang maagaw ang posisyon ng pinuno ng estado. Mga taksil sa bayan at sa pinuno, mga walang hiya at duwag, tatay, tandaan ito ng anak mo. Huwag magmadali sa anumang bagay. Magplano muna bago kumilos. Ngayon, kumagat na ang lahat ng isda. Panahon na para hilahin ang lambat. Haha, nasa bingit ka na ng kamatayan, nagpapanggap ka pa rin. Kayo, mga walang silbing basura, nakangarap pa kayong baliktarin ang sitwasyon. Hahaha, lumuhod na kayo at magmakaawa. Dilaan niyo ang sapatos ng aming gobernador, baka sakaling, bigyan pa namin kayo ng buo pang bangkay, para sa araw na ito. Ilang dekada ko itong pinlano, ang Daxia ay hawak ko na sa aking mga kamay. Ang huling pag-aatubilin niyong paglaban, ay wala ng anumang saysay. Narinig niyo ba? Gaano man kayo magpumiglas, wala rin itong kabuluhan. Tunay ngang matalino at makapangyarihan ang ating gobernador. Hindi ba't ito na nga yun? Kayong lahat, nakipagsabwatan pa kayo sa mga dayuhang kaaway, mga hamak na tao. Paano kayo mangangahas na kausapin ang aming gobernador? Nang ganyan, hay naku. Huwag kayong kabahan, mga kaibigan. Kayo rin ay nalinlang lamang ng mag-amang Suking. Marahil ay may ilang maling akala tungkol sa akin. Ngunit hindi ko kayo sinisisi. Basta ngayon ay tumalikod kayo sa dilim at pumanig sa liwanag. Ang lahat ng nakaraan ay hindi ko nahahabulin, ibabahagi ko pa sa inyo ang lupain ng Daxia. Kagalang-galang na gobernador, napakalawak ng inyong kalooban. Kayong mga ano pa nang hinihintay ninyo, lumuhod na kayo, at magpasalamat sa kanyang awa. Pinatawad na kayo ng gobernador, pinatawad na niya kayo, huwag na kayong maging walang utang na loob. Ulol ka. Makinig kayong lahat.
Kung lilipat kayo ng panig ngayon, hindi pa huli ang lahat. Pero kung ipipilit niyong sumunod sa mag-amang Su at manatili sa maling landas hanggang dulo, huwag niyo kaming sisihin kung hindi kami magpapakabait. Huwag na kayong gumawa ng walang saysay na paglaban. Sinumang para sa akin, pumatay sa mag-amang Su King. Bibigyan ko ng 10 milyong gantimpala at itataas ang ranggo at titulo. Kayong lahat na narito ay pawang. Ikaw talaga ay bihasa sa pag-udyok at pagmanipula ng damdamin ng mga tao. Kaya pala mataas ang posisyon niya at nagawa pa niyang manatili sa Daxia, nakatago at nagpapanggap sa loob ng ilang dekada. Ha. Su King, ngayon mo pa sinasabi ang lahat ng iyan. Wala nang anumang saysay. Walang sinuman sa mundong ito na hindi naakit sa pera at kapangyarihan. Lahat ay may interest dyan. Ngayon, ipaparanas ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng talikuran ng lahat. Ipapakita ko sa'yo ang mga taong gusto mong protektahan. Kung anong klaseng mga taga-Daxia talaga sila. Sino ang mauuna? Sugatan niyo siya kahit isang beses. At palalayain ko kayo. Narinig ninyo ang sinabi ng gobernador, di ba? Promosyon at mas mataas na ranggo, kayamanan at kapangyarihan, o sasama kayo sa pambansang pinuno, at sa mag-amang Su, papunta sa kamatayan, nasa mga kamay niyo ang pagpili. Patayin ang mag-amang Su King, at ang karangyaan at kayamanan, ay nasa harapan ninyo. Uy, ganda, napakabata mo pa, at napakaganda mo. Sasama ka pa sa matandang tulad ni Su King para mamatay. Hindi ba sayang naman? Ganito na lang. Sumama ka sa akin. Hehe, mabubuhay ka sa luho at karangyaan. Wala kang hiya. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Su King, huwag kang magyabang, hindi na magtatagal. Dudurugin kita ng pira-piraso, walang silbi. Ano naman ang sa inyo, ang mga babae, padalos-dalos dahil sa emosyon, hindi malinaw mag-isip. At kayo? Sasama rin ba kayo, sa mag-amang Su? Sama-sama ba tayong mamamatay? Kahit mamatay pa ako, hindi ako kakampi sa'yo. Tama. Si Su King at ang kanyang anak, ay mga bayani ng ating dakilang siya. Huwag nating hayaang madismaya ang ating mga bayani. Mga bayani. Mga bayani. Mga suwail na tao, kayong mga hangal at suwail na mamamayan. Tay, nakita mo ba, ang ating paninindigan ay hindi naging walang saysay. Ang kaluluwa ng dakilang siya ay kailanmay hindi maglalaho. CJ, kung kayo'y tumatanggi sa mabuting alok at mas gusto ang parusa, huwag niyo kaming sisihin kung hindi na kami magpapakabait. May daan na nga patungong langit, pero ayaw niyong tahakin. Kung gayon, sa impyerno kayo bumagsak. Doon kayo makipagkita sa inyong mga ninuno. Baka, dakpin niyo siya. Hay! Hayop ka! Kaming mga taga-dakilang siya ay may dangal at paninindigan. Hindi niyo kami kayang baliin. Su King, sa loob ng 10 taon na ito, ako ang nagkamali sa paghusga. Sa inyong mag-ama, humihingi ng tawad ang dakilang siya sa inyo. Talagang may tapang at dangal ka. CJ, ngayon, ikaw ang gagawin kong halimbawa para makita ng mga hangal na suwail na ito. Nang mabuti, ang sinumang lalaban sa akin, si Zeng. Kung ano ang kahinatnan, pilayin niyo siya. Tapos ka na ba? Ngayon, ako naman. Su King, sa puntong ito, ano pa ang magagawa mo? Ang Gobernador General ay magiging bagong pambansang pinuno at hahawak sa kapangyarihan ng dakilang siya. Ito isang sitwasyong hindi na mababago. At kayo lang, ang mag-amang dalawa, wala nang kakayahang baguhin ang kapalaran. Sa tingin ko alam mo naman na hindi ka na magtatagal, kaya huwag ka nang magsayang ng oras dito. Su King, ibabalik ko sa iyo ngayon ang lahat ng pang-insultong ibinato mo sa akin. Isa-isa, walang maiiwan. At ang babae mo, magiging laruan ko rin. Mabuhay ang Gobernador Zeng! Ahahaha! Sobra na ang kayabangan niyo. Mabuhay ang Gobernador Zeng! Kayabangan. Karapatan iyon ng nagwagi. Ngayong araw, kayo pa rin ay nahuli ng isang hakbang. Natalo kayo sa akin, at dapat pa kayong magpasalamat doon. Kapag pinatay ko kayo, ako na ang magiging pambansang pinuno. Sayang naman, ang pangarap mong maging pambansang pinuno ay maglalaho na. Sa kaka-daydream mo, hindi mo mababago ang nakatakdang pagkatalo mo. Magyabang ka lang ng magyabang. Kapag opisyal nang naluklok si Gobernador Zeng, kami, ang mga makapangyarihang angkan, ay tuluyan ng ipapailalim kayong lahat. Sa ilalim ng aming mga paa, 10 taon kaming nagkubli at nagtiis. At ngayon malinaw na kung sino ang tapat at sino ang taksil. Ngayon, oras na para higpitan ng lambat at ibalik sa dakilang siyang. Isang mundong maliwanag at makatarungan. Mapayapa ang dagat at tahimik ang mga ilog. Ano ang ibig mong sabihin? Nasaan ang mga bantay ng inspeksyon ng dakilang siya? Narito ang mga bantay ng inspeksyon ng dakilang siya, handang sumunod sa utos ng punong komandante. Hindi impossible ito.
Paano nagkaroon ng ganito karaming tao? Ang mga bantay ng inspeksyon ng dakilang siya. Masama ito. Mahal na gobernador, may masamang balita. Sabihin mo, ang mga pangunahing angkan ng 4 na malalaking konsorsyum, Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Lahat ng ari-arian ng 3 pinakamalalaking angkan sa Xiangjing ay nilimas ng Daxia Censorate sa isang malawakang operasyon. Marami ang inaresto at ikinulong. Ano ang sinabi mo? Kagalang-galang na gobernador, dapat pa rin kitang pasalamatan. Dahil isa-isa mong ibinunyag ang lahat ng bulok. Malaki ang naitipid mong oras at pagod ko. Suking, masyado ka pang maagang nagdiwang. Nakapasok na sa hangganan ang hukbo ng imperyo, at naghihintay na lamang ng aking utos, upang bawiin ang nawalang teritoryo. Para sa akin, ilang minuto lang ang katapat niyan. Tama. Bantayan mo ang bibig mo, baka. Tama na ang bakay mo. Mas mabuti pang makinig ka muna ng mabuti, at hayaang matapos niya ang sasabihin niya. Kagalang-galang na gobernador, ang mga pumasok sa hangganan ay naambus. Nalipol ang buong puwersa. Ano? Tapos na. Wala na, tuluyan na tayong tapos. Hindi. Hindi ito possible. Ilang dekada ko itong pinagplanuhan. At ganito lang mabibigo. Hindi ito maaaring totoo. Ngayong araw, lilinisin ko kayong lahat ng sabay-sabay. Dakpin silang lahat. Huwag gagalaw. Lumuhod. Lumuhod. Aray, sandali. Hindi. Hindi niyo ako maaaring galawin. Ako ang pinuno ng Angkang Siyaw. Isa kaming makapangyarihang angkan. Nakatataas kami sa karaniwang tao. Kayong mga hamak. Anong karapatan ninyong hawakan ako? Aray. Tigilan niyo. Ako ang gobernador ng Daxia. Pangalawa lamang sa iisang tao. Nakatataas sa lahat. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, gobernador. Hindi ka na gobernador ngayon. Kamahalan, Panginoon ng Daxia, alam kong nagkamali ako. Maawa ka, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Suking. Palampasin mo na ako. Mula ngayon, ang pamilya Xiao namin. Susunod sa bawat utos mo. Kuya King, pakiusap, pakawalan mo na ako. Ako. Luluhod ako at yuyuko sa harap mo. Ikaw. Maawa ka na, pakawalan mo ako. Sila ang may kasalanan. Sila ang pumilit sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Ngayon ka lang marunong magmakaawa. Huli na ang lahat. Ako si Suking, sa ngalan ng Daxia Censorate, at bilang kataas-taasang commander, pinapahayag ko, na si Gobernador Zeng, kasama si Xiao Chance, Zheng Hao at ang kanilang mga kasabwat, ay paparusahan sa loob ng 3 araw dahil sa pagtataksil sa bayan. Isa sa himpapawid ito sa buong mundo, kukumpiskahin ang lahat ng kanilang ari-arian, at ilalagak sa pambansang kabangyaman, upang makinabang ang sambayanan. Magaling! Magaling! Ang mga hayop na ito, nararapat lang sa kanila ang mamatay. Sinumang manghahas na galawin ang pundasyon ng Daxia, dapat pagbayaran ng libo-libong hiwa. Mga kababayan, ang Daxia Censorate, kataas-taasang commander, ang kampiyon sa boxing na si Suking, na naglingkod para sa bayan at sa mamamayan, at nagtiis ng 10 taong kahihiyan. Ngayong araw, ay formal na ginawaran bilang haligi ng estado ng Daxia. Si Xiaoyun ay nahubog sa mga laban sa boxing. Kitang-kita ang laki ng kanyang pag-unlad. Uy, Kuya King. Ha? Wala ka na bang balak sumali muli sa laban? Matanda na ako. Panahon na ito ng mga kabataan. Hindi ka pa kaya matanda. Sino ang nagsabing matanda ka na? Hindi mo ba naaalala? Noong huli sa arena ng laban, may isang dalagita pa nga, na tumawag sa'yo na gwapong tito. Kahit gaano pa siya kagwapo, tito na rin siya. Kuya King. Ha? Ako kasi. Ay, wala yon. Hay naku pa. Si Tita Ruoan niya, matyaga at walang reklamo. Mahigit 10 taon ka nang sinasamahan. Ang nararamdaman niya. Hindi mo pa ba talaga naiintindihan? Xiaoyun, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagbibiro. At hindi pa ba kalokohan yan? Hindi mo ba nakita si Tita Ruoan? Namumula na ang mukha niya. Lintik na bata ka, gusto mo na naman bang maranasan ang ing-aral ng mapagmahal mong ama? Pa, ikaw, huwag mong pahirapan si Xiaoyun. Kuya King, gusto ko lang malaman, ano ba talaga ang plano mo para sa akin? Ruan, mas matanda ako sa'yo ng 10 taon, natatakot ako na baka. Wala akong pakialam doon. Kung ganoon, Ruan, magpakasal na tayo. Ayan, tama yan. Sakto ngayong taon, magsisimula na ang laban sa Kamao. Mag-uwi ako ng kampeonato para sa iyo at kay Tita Ruoan bilang regalo sa kasal nyo.
Panalo. Panalo, talagang anak ko yan. Hahaha. Kuya King, Ha? tinatawag na niya akong imat ngayon. Madalas ko rin siyang ipaghanda ng masustansyang pagkain. Huwag mong kalilimutan na may ambag din ako. Siyempre naman. Rowan. Ipaghahanda kita ng isang napakagarang kasal. Kung ganon, aasahan ko iyan ng kaunti. Para tuluyan ng mawala ng pag-asa, ang lahat mong tagahangang babae. Hoy, huwag kang ang magsalita ng ganyan. Wala namang little fangirl na sinasabi mo. Hahaha. Noong huling beses sa venue ng laban, yung babaeng yumakap sa'yo. Naku, patay. Nasunog ang niluluto ko. Hay naku, Suking, bumalik ka nga rito. Welcome, welcome. Hahaha. Welcome, welcome, welcome. Tuloy po kayo sa loob. Hoy, Suking, yung sinasabi mong little fangirl mo, darating ba? Hay naku. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Wala ngang fangirl. Parang nakababatang kapatid ko lang yon. Isang batang kapatid lang. Ay naku. Noong niyakap ka niya noon, naka-purple siya, di ba? Sino ang nagpatugtog ng music? Palitan mo. Papalitan ko agad. Mahal, misunderstanding lang talaga yon. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Siguraduhin mong totoo ang sinasabi mo. Tito Suking, ang gwapo mo. Ay, welcome, welcome. Hoy, hoy. Happy wedding. Salamat, tuloy po kayo sa loob. Ito. Suking. Aray, aray, aray. Mom, Dad, huwag na kayong mag-away. Magsisimula na ang kasal namin. Nga. Hindi maganda ang mag-away sa ganitong araw. Tama, tara na. Haha, asikasuhin na natin ang seremonya. Sa mahalagang bagay na tayo. Halika na, bilisan natin. Sa seremonya na. Lahat kayo, dito na kayo.